Ayan mga kapatid, nandito na naman po ang inyong maliit na lingkod na kayo'y kinukulit palagi mga kapatid. Pasensya na kayo sa paulit-ulit ko na pagsasabi sa inyo ng mga salita ng ating Ama, dahil ito po ang kailangan ng bawat isa sa atin. Ito ay mga salita na napakaliit ng inyong gagastusin dito mga kapatid, pero sa kabila nun ay napakalaking kaligtasan ang kapalit nito mga kapatid. Kung kayo ay mananatili na nakikinig at pinagsisikapang sundin ang lahat ng inyong napapakinggan ng mga utos na mula sa ating Ama na lumalabas sa bibig ng inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa inyong harapan. At muli mga kapatid, saan man kayo naroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, kayo ay aking palaging inaanyayahan na makinig ng salita ng kaligtasan. Ito ang tinatawag na ang ilaw ng sanglibutan mga kapatid. Itong mga salitang ito, ang ilaw ng sanglibutan. Kaya makita nyo mga kapatid sa pamagat, sa title ng ating programa, ang ilaw ng sanglibutan. Dahil ang mga salita dito ay mula sa tinatawag na tapat at totoo. Yun yung ating Panginoong si Isa o Ama. Sa Kanya yung mga salita na inyong maririnig dito mga kapatid, na ating pinagdidiinan. Kaya muli mga kapatid, sa inyong lahat na walang sawang nakikinig at inuunawa ang mga salitang ito, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng Kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon, ating Hari ng mga Hari, ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa, siya nawa, siya nawa, siya nawa. Ayan mga kapatid, dalahan na yun. Lahat, kung ano man ang inyong katayuan, kung kayo may karamdaman, ayan, maniwala lang kayo na ako'y sinugo ng ating Ama at ang mga salita na lumalabas sa aking bibig ay mula sa ating Ama. At ito'y sa pamamagitan din ng Espiritu ng Kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa o Ama. Yun, sumampalataya lang kayo doon. Kahit anong gawin mo habang kayo ay nakikinig dito mga kapatid. Kung gusto mo, daanin mo sa tubig. Yan. Kung gusto mo, daanin mo sa habang nakikinig ka, kumakain ka. Pero yung tenga mo talagang kan. Ayun, kung yun ang inaakala mo na doon dadaan yung kagalingan doon sa tubig o sa pagkain, o kung kumakain ng biskwit, umiinom ka man ng kung ano, royal o ano. Ayun, ano mo yung ginagawa mo na ipinapasok mo sa yung tiyan. Isabay mo habang nakikinig ka mga kapatid. At pag ipinasok mo rin ito sa iyong puso at isip, ay papasok din ang kagalingan sa lahat ng iyong karamdaman mga kapatid. Walang sakit na hindi nagagamot. Siya nawa. At ang pinakadakilang manggagamot sa lahat ng mga sakit ay ang mga salita ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ito mo lang yan mapakinggan. Dahil siya ang manggagamot ng mga manggagamot. Siya ang doktor ng mga doktor. Basta sumampalataya ka ng buong puso. Huwag kang mag-aalinlangan. Katulad yan ng pagtulay sa isang tulay na kawayan na single. Pag nag-alinlangan ka, mahulog ka. Kailangan isipin mo, tatawarin mo, kaya mo. Huwag ka matatakot.
Doon nagsisimula yung kagalingan, mga kapatid. Huwag kang mag-alinlangan. Isipin mo, walang makakahadlang sa iyo sa pagtupad sa mga utos ng ating Ama. Yan ang isipin mong mabuti, kapatid, na nakikinig sa programang ito. Walang makakahadlang. Kahirapan man, pagkain, wala kang pagkain, o kaya tatakutin ka ng mga kapwa mo, pagtatawanan ka, hindi dapat maging hadlang yun. Huwag mong isipin na yun ay hadlang, mga kapatid. Tuloy lang tayo, mga kapatid. Dahil ito nga, lahat ng inuutusan ng ating Ama, sinusubok niya yan. Lahat ng pinaparatnan niya, dinadatnan ng kanyang mga kautusan, sinusubok ng ating Ama yan. Kung kaya mo, doon mo may papakita sa ating Ama na siya ay iyong iniibig, dahil yan ay utos, mga kapatid. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Yung ating Panginoon si Isao Ama, na ang tawag nga ay dakilang Ama, Diyos, Panginoon. Yun yung mga unang tawag sa Kanya. Pero dito sa huling araw, tandaan natin ang sinasabi ng ating Panginoong si Isao Ama sa Apokalipsis ay, binabago ko ang lahat ng mga bagay. Kung sinasampalatayanan yun, mga kapatid, dahil ang ating Panginoong si Isao Ama, hindi siya nagsisinungaling. Walang kasinungalingan sa Kanya. Pag sinasabi niya, nabanggit niya, nabasa mo, na binabago ko ang lahat ng mga bagay, bilangin mo na kung ilan ang mga bagay. Ayan. Pag sinabing lahat, sabi sa Ilocano, awan labas na. Binabago ko ang lahat ng mga bagay. Yan. Hindi kasi naka-schedule yan kung may mensahe natin ngayon. Nasa Apokalipsis yan, o sino sa inyo ng mga narito nakakaalam yan. Binabago ko lahat ng mga bagay. Dapat merong active talaga na ganyan sa atin. Pag may nabanggit akong ganun, buklat na kagad. Kung natatandaan nyo, dun mo makikita kung sino talaga yung very active. Dun mo makukuha yun eh. Nakatutok yung pangdinig, naka-concentrate talaga. Pag mayroong hawak-hawak talaga yung Biblia. Kung ano yung marinig na kapitulo, biglang buklat yun, andito. Dun mo na mapapractice yung iyong espiritu. Dahil ako talaga, nangailangan ako ng mga ganun. Yung anong tawag doon? Dahil nag-iisa pa lang po ako, mga kapatid, na tagapagsalita. Dahil kung mapapansin nyo sa ibang sa mga relihiyon, ay marami sila. Meron ilan doon sa kaliwa, ilan doon sa kanan. At bago silang programa, pinapractice nila yung kanilang pinoprograma. Pero dito, mga kapatid, walang praktisan dito eh. Basta kung ano yung sinabi doon sa oras at araw na yun na dapat iminsahe, yun na lang. Yun. Walang dito, walang praktisan. Ang dito, dahil ito nga kaloob ng Ama, hindi ito asimbol ng tao. Pag asimbol kasi ng tao, pinapractice eh. Pero pag ang Ama ang nagdala, ay talagang paabanggitin mo kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Biglaan yung binibigay niyang, sabi sa English na spiritual training. Biglaan yun. I-trainingin ka niya, segundo lang. Segundo lang ang pagtitraining ng Ama sa kanyang mga anak. Malalaman mo kagad, habang nagsasalita siya, maririnig mo, ipinapasok ka agad yan sa puso at isip mo yung kanyang mga salita. Kaya nga pinagtatakahan ngayon ng sanglibutan kung bakit daw ako paniniwalaan ng tao, hindi naman ako nag-aral. Diba? Saan daw ako kumuha ng ituturo ko?
ito mga itinuturo kong ito ay hindi sa akin, ito sa Ama, mga kapatid. Dito maraming hindi ay niwala eh. Dahil ko sinasabi lahat ng mga namumuno sa relihiyon ay talagang may mga pinag-aralan yan, mga kapatid. Mga college graduate yan. Mayroon pa nga yung tinatawag na yung magna cum laude. May isa pa. Ay kuwan nga sila eh. Ang tawag sa kanila ay general. Yan. Supervisor general pata yung iba. Kaya sila mayroong mga guns. Diba? At ang mga naniniwala sa kanila, mga kapatid, ay mayayaman. Napakayayaman yung mga naniniwala sa kanila. Pero ito ang ating ngayon, mga kapatid. Ang ating mensahe ngayon na ating hahati-hatian. Ito yung pinakatinapay na pagkain ng ating espiritu, mga kapatid. At kailangan ito'y malaman ng sanglibutan. Ya? Para naman yung mga pag-aalinlangan natin sa araw-araw na pamumuhay medyo mabawasan. Ba't ganito yung buhay? Diba? Pero kahirapan. Ganito, mga kapatid. Marami ang nagsasabi at nagtuturo na tinubos na daw tayo sa ating mga kasalanan. Nung namatay daw ang ating Panginoon, Jesus yung pangalan niya noon, na ngayon ay isa. Dahil yan nakasulat, mga kapatid. Nung siya ay pinatay, o hindi namatay, siya ay pinatay, mga kapatid. Dahil pag binanggit mo kasi na siya ay namatay, ibig sabihin, walang gumawa. Walang naging dahilan para siya ay na kanyang ikinamatay pag siya ay namatay. Ibig sabihin, kusang loob. Kusang nangyari sa kanya. Siya ay pinatay, mga kapatid. Sinadya siyang pinatay sa krus. Yeah, dahil yun yung nakasulat. Diba? Ano mga parusa ang ginawa sa kanya? Siya pinaghahampas. Yung balbas niya, pinaghahaltak. Diba? Yung nakasulat eh. Hinahaltak yung kanyang balbas. Kung ngayon, dito, sa batas ng tao, sa paningin ng mga tao, pag may balbas ka, sabi nila, ikaw daw ay, ang tawag nila? Anak ng Diyos. Yung taga-sanglibutan, ang tawag niya, pag may balbas ka, para ka daw, anong tawag doon? Makakaliw ang sayap. Abu sayap. Yun, Abu Sayap daw. Ang tawag, para ka ng Abu Sayap, ika sa akin ng mga... Yan. Diba, hindi nila maalala ng ating Panginoon na si Isa, nung sila pinarusahan ng sanglibutan, yung balbas nga pinaghahaltak binabaltak yung balbas. Ibig sabihin, ng ating Panginoon ay may balbas. At yung utos niya ay sumunod kayo sa akin. Kailanman di kayo maliligaw. Dahil ako ang ilaw ng sanglibutan, ika niya. Alam niyo yun, mga kapatid, yung salitang yun. Ibig sabihin, pag sumunod tayo sa kanya, kailangan tularin mo siya kung anong itsura niya, anong ginagawa niya. Dahil ipinagbabawal nga niya ang magputol ng balbas, mga kapatid. Diba sabi, diba? May balbas nga siya eh. Ayun, pag nakita kang may balbas, ang sabana ng tingin sa'yo ng mga tao. Masamang tao na raw. Dahil ganun kasi ang tingin nila sa ating Panginoong si Isa. Masamang tao, nung tao ang kanyang
itsura. Nagkatawang tao nga siya mga kapatid. Yung mga nagsasabi na yung mga may balbas ay masamang tao, sila yung lahi ng mga pumatay sa ating Panginoong si Isa. 100% yan mga kapatid. Lahat na nagagalit o naaasar sa mga may balbas, hindi naman lahat ng tao may balbas talaga mga kapatid. Mayroon talagang binigyan ng Ama na tao na magkaroon ng balbas. Hindi lahat may balbas. Meron akong babae na meron ding bigote, may nagkakabalbas din, pero pinipilit talagang tanggalin, tinatago. May nakita na akong mga ganun, mga kapatid. May bigote, talagang babae. Tinatanggal lang. Ngayon, medyo dumistansya muna tayo doon sa usaping yun mga kapatid. Ito nga yung sinabi natin kanina, marami nagsasabi at nagtuturo na tinubos na daw ang mga tao sa mga kasalanan. Yun na pagkamatay. Ngayon, para sa akin naman mga kapatid, ang isang tao, bagaman, para sa akin, isang tao o bagay, yun yung bagay man, kapag tinubos, ang tinubos, ang may kapangyarihan, ang tumubos, ang may kapangyarihan sa kanya, sa kanyang tinubos. Naintindihan nito mga kapatid. Ang isang bagay o tao man o gamit kapag tinubos, ang tumubos ang may kapangyarihan sa kanyang tinubos. Ano? Baka hindi ka na-concentrate pakikinig. Ibig sabihin, kapag tinubos ka na, sakop ka na ng tumubos sa iyo. Sumunod ka sa lahat niyang mga bilid. Kapag ikaw ay tinubos ka, pag sinabi mong tinubos ka, halimbawa, ikaw ay, dahil no kasi may binibintang mga tao noon, may mga, nung unang panahon, mga kapatid, may binibintang tao bilang, ibibinta ko sa iyo ang anak mo, iyong magiging alipin. Ganun nung una. Ngayon, kapag tayo naman ay palaging gumagawa ng kasalanan, puro labag sa utos ng ating Ama, ang ating ginagawa, tayo ngayon ay alipin ng kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan. Dahil yun ang ginagawa natin. Dahil kung sino ang pinaglilingkuran mo, yun ang boss mo, yun ang amo mo. Ngayon, alipin ka nun. Ano? Kung ano yung ginagawa mo, doon ka alipin. Sa nag-uutos sa'yo nung mga bagay na ginagawa mo. Alipin ka nun. Halimbawa, ikaw ay international playboy, mga kapatid. Yun ang ginagawa mo. Ay, playboy ka nga eh. Nasawa ka na at lahat eh. Kung saan ka pang kandungan pumupunta. Diba? Kaya yung iba, hindi nag-aasawa. Puro pagkaka-playboy na lang ang ginagamit. O playgirl. Diba? Lalaki at babae, gumagawa ng ganun eh. Pero hindi lahat. Pero marami. Karamihan, hindi naman lahat. Karamihan sa mga lalaki at karamihan din sa mga babae. Diba? Gumagawa ng ganun. Ay kaninong utos yun? Yung ikaw ay mong bababae, ikaw ay mong lalaki. Kaninong utos yun mga kapatid?
Para sa inyo, halimbawa, may nakakaalam sa inyo na gano'n ang gawain, kayo na nakakaalam, ano sa tansya no? Sa tansya ninyo kung kaninong utos yung gano'n, yung pang lalaki, pang bababae. Kanino nagmula yung utos na yon? Ngayon, kung tatanungin ninyo, yun ay hindi utos ng Ama. At dalawang bagay lang ang dapat gawin ng tao. Pag hindi ka sumunod sa utos ng Ama, sa demonyo ka sumusunod. Dahil dalawa lang ang magkalaban sa sanglibutan, mga kapatid. Ang Ama. Ang Ama at ang Diablo. Pag wala ka sa utos ng ating Ama, hindi ka gumagalaw sa pamamagitan ng kanyang mga utos, malinaw. Nasa Diablo ka. Huwag kang magmumura. Huwag kang magsasalita ng masama. Pinagbabawal yan ng ating Ama. Ibig sabihin, hindi utos ng ating Ama. Kanino ngayon nagmula yon? Ang gawain na yon. Huwag kang sasamba sa mga ribulto na ginawa ng kamay ng tao. Utos yun ng ating Ama. Ngayon, may kilala ba kayo na sumasamba sa mga ribulto na ginawa ng kamay ng tao? May kilala ba kayo? Pero, dati. Ay milyon, mga kapatid. Bilyon. Kaninong utos ngayon yon? Yung pagsamba. At kaninong utos yung huwag sasamba? Sabi, huwag sumamba eh. Sabi ng ating Ama. Ay ba't sumasamba sila? Sino nag-utos sa kanila na sumamba at gumawa sila ng rebulto? Ayun mga kapatid. Satanas. Kagaya ng sinabi ko mga kapatid, pag hindi ka sumusunod sa utos ng Ama, ang sinusunod mo ang Diablo. Yan ang malinaw mga kapatid. Inuulit ko, dalawa lang ang pagpipilian mo. Ang Ama o ang Diablo dito sa sanglibutan. Ngayon, kung gusto mong sumunod sa Ama, makinig ka rito. Siya nawa. Malalaman mo lahat ng utos ng Ama. Nandito mga kapatid. Pag tinubos ka na, kailangan sinusunod mo na ang lahat ng pinag-uutos, kagustuhan at kalooban ng tumubos sa iyo. Kailangan sinusunod mo lahat yun. Dahil siya nga ang tumubos sa iyo eh. Alipin ka na niya. Lingkod ka na niya. Dahil tinubos ka na niya. Hinango ka na doon. Sa kahirapan at sa pagdurusa. At sa tiyak na kamatayan. Yan, tandaan mabuti. Pag tinubos ka na, kailangan sinusunod mo ang mga utos ng tumubos sa iyo. Siya nawa. Huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kakain ng anumang dugo. Yan. Kailangan na alalahanin mo ang Sabat. Ito mga kapatid, yung mga gawain ng mga tinubos. Dahil ang gusto kasi ng ating Ama, ayaw ng mga tao. Diba? Ayaw ng mga tao. Ang gusto ng Ama, ayaw ng mga tao. Basahin ninyo mga kapatid ang gusto ng ating Ama. Exodo 21 hanggang 17. Ayan yung gusto ng ating Ama. Gusto niyo pang marinig dito? Baka wala kayong Biblia. Kung makikinig ka dito kapatid, kailangan nakahanda yung lapis, okay, ballpen o papel, listahan, baka wala kang Biblia.
Exodo 21 hanggang 17. Ang haba, mga kapatid. Mahaba. Ito yung gusto ng ating Ama. Na dapat gawin ng tao. Ayun, tingnan mo, yung pamagat. Binigay ang 10 Kita nyo mga kapatid, yung pamagat, Exodo 21 ay hanggang 17. At ang pamagat, ang title, ibinigay ang 10 utos. 10 utos yung mga kapatid. Kung hindi yung 10. May inji. S-A-N-G. 10 utos. Katulad ito nung sanglibutan. Yung iba mga kapatid, ang tawag nila ay sanlibutan. Kaya linawin natin mabuti ang ating binabasa. Yung kagaya natin mga kapatid ay na inuulit-ulit ko dahil may mga bigkas ako na mali. Yun. Kailangan ulit-ulitin natin yan. At aminin natin sa paghahangad natin na maikalat, na biglaan yung mga utos ng ating Amay, ay napupunta ako sa pagmamadali, mga kapatid. Dahil napakarami talaga yung utos na ito na ating dapat ipunin. Impukin natin, ating ipunin, gawin nating alkansya yung ating puso at isip. Ang alkansya, ang ihuhulog natin na alkansya sa ating puso at isip ay yung mga utos ng ating Ama. Yun, impukin natin sa ating puso at isip yung kanyang mga utos. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong si Isa na mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, mga kapatid. Yun ang ating dapat ipunin. Dahil sa paggawa mo ng mga utos ng ating Ama, sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay mapupunta ka sa langit, mga kapatid. Yun yung isang paraan para makarating tayo sa langit. Yan, yung kayo na lang bumasa dito, mga kapatid, mahaba kasi. Kayo na lang bumasa dito. Exodo 21 hanggang 17. Gusto nyo, may ilan tayong babanggitin. Doon sa 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa baba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Mga utos. Doon sa 17, huwag mong hahangarin o iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong hahangadin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag mong hahangadin, huwag mong pagnanasaang kunin. Ano? Tanyo, yun yung mga gusto ng Ama na ating dapat gagawin. Doon sa number 8 ng pagkabanggit nito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yan nyo. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong mga gawain. Lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae ni ang iyong aliping lalaki, ni babae
ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pinto ang daan. Yan. Kita niyo mga kapatid, gano'n ang gawain ng mga tinubos. Yan. Tandaan nyo, Exodo 21 hanggang 17. Yan ang gawain ng mga tinubos. Huwag mong sabihin na tinubos ka na kung hindi mo pa ito ginagawa, mga kapatid. Ipinapahiya mo lang ang iyong sarili. Dahil ito yung mga patunay ng mga tinubos na. Sabi nila, nung namatay ang ating Panginoong si Jesus, sabi nila, nung pumatak yung kanyang dugo sa lupa, ay kanya na tayong tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi ganun yun, kapatid. Yung kanyang dugo at laman. Ang tunay niyang dugo, mga kapatid, ay tuladin mo ang kanyang ginagawa. Sundin mo ang lahat niyang ipinag-uutos at ang dugo niya ay nananalaitay sa iyo. Siya nawa. Siya nawa. Yun yung tunay na dugo na pumatak sa lupa, mga kapatid. Dahil yung dugo ang nagbibigay ng buhay. Kaya yung dugo nga hindi dapat kainin. Yung talagang literal na dugo, mga kapatid. Pag sinusunod mo ang utos ng ating Panginoong si Isa, ibig sabihin, kadugo ka niya, kapatid ka niya dahil parehas ang inyong ginagawa, iisa ang inyong ama na iyong pinaniniwalaan at sinusunod. Kadugo ka na niya, kapatid at kaibigan ka na niya, mga kapatid. Tinubos ka na sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Ayan. Sana malinaw sa inyo, mga kapatid, na tayo ay kailangan talagang sumunod sa kanyang mga utos. Yun, basahin nga natin sa Juan 8:12. Kita nyo, Juan 8:12. Ating hanapin. Juan 8:12. Yan, kailangan tuladin siya talaga. Yan, nakasulat sa Juan 8:12. Basahin natin. Muling ang nagsalita sa kanila si Jesus. Ito yung nakasulat talaga na pagkabanggit. Na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Siya nawa. Kailangan tayo sumunod sa Kanya. Iyon ang tinatawag na dugo, yung pagsunod. Ha? Dahil pagkadugo mo talaga, parehas ang gawain ninyo. Parehas yung ugali ninyo. Pagtunay na kadugo mo. Iisa ang katwiran yan, yung magkakadugo na yan. Ang dugo niya ay yung kanyang utos. Pag sumusunod ka sa kanyang utos, nananalaytay, kinain mo na yung kanyang dugo, mga kapatid. Dahil ang dugo niya ay tunay na pagkain at ang tunay na inumin. At yung kanyang laman ay tunay na pagkain. Yung laman niya, mga kapatid, yung kanyang mga salita. Yun yung kanyang laman, na tunay na pagkain. Kailangan natin kainin, ipasok natin sa ating puso at isip yung kanyang mga salita. At pagkatapos natin ipasok sa ating puso at isip yung kanyang mga salita, kailangan naman nating inumin yung kanyang dugo.
Dahil ang dugo ay tunay, ang kanyang dugo ay tunay na inumin. At doon nakasalalay ang buhay sa pag-inom ng kanyang dugo. Yung pagsunod ng utos, doon mo tatanggapin ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya sinasabi niya, ang dugo ay buhay, huwag mong kakainin. Huwag mong sisirain, ang ibig sabihin niya. Dahil pag kinain mo kasi, ang dugo ay magiging dumi. Huwag mong kakainin yung dugo. Yan ay yung aalagaan. Alagaan mo ang utos ng ating Ama. Ibig sabihin, huwag mong kakainin. Huwag mong sisirain. Dahil pag kinain mo, sinira mo na yon. Nagiging dumi nga. Diba? Napakahiwaga ng mga salita ng ating Ama. Pero huwag kayong magulumihanan. Andito ang huling sugo ng ating Ama at ipapaliwanag sa inyo ang anumang nababasa nyo sa banal na kasulatan na hindi maabot ng inyong unawa, mga kapatid. Dahil sa akin, ipinaalam ng ating Ama ang kahulugan ng lahat ng mga lihim na bagay na kinaroroonan ng kaligtasan, mga kapatid. Pinaalam sa akin ng ating Ama yan. Kaya huwag kayong mahihiyang magtanong. Ayun na nga, natapos natin yung para sa mga nagsasabi na tinubos na daw tayo. Hindi pa po, mga kapatid. Ngayon, pag ikaw nga ay sumusunod na sa kanyang utos, 10 utos, ayan, kailangan may tatak pati, mga kapatid yun. At hindi mo yan matutupad pag hindi ka matatatakan. Yan, may tatak sa noon lahat ng sumusunod na utos ng ating Ama. At sa kamay. Dahil hindi mo malalaman yung buong kautusan dahil marami pang maliliit na bagay na dapat mong ganapin dito. 144 lang ang mga kalalabsan ng mga tinubos, mga kapatid. Kaya sinasabi ko, walang kasinungalingan sa ating Panginoong si Isaw. Kung ano ang kanyang sinalita, yun ay tapat at totoo. Maraming umaasa sa mga relihiyon. Ang pinagyayabang nila ay sila daw ay marami sa bilang, milyon na sila, pero ang nakasulat, mga kapatid, 144,000 lang ang kailangan ng Ama. At yung magiging napakarami dahil pagkaraan lang ng ilang taon, siyempre manganak 144,000 mag times 3 na lang, di ilang libo, ilang thousand na yun, mag times 3. Tatlo ang anak sa loob ng 5 o 6 na taon. Sa loob ng 10 taon, magiging ilan na yun, mga kapatid. Kaya biglang dami din yan. Yan. Ngayon, ang isa pa na ipinag-uutos ng ating Ama, ito, mga kapatid, napakahalaga din ito. Kailangan ito malaman ng lahat. Dahil marami talaga ang alipin ng ganitong paniniwala. Basahin natin yung Genesis 9:1 hanggang 7. Tandaan natin mabuti ito, mga kapatid. Genesis 9:1 hanggang 7 lang tayo, mga kapatid. Pero kung gusto nyong ituloy-tuloy, hanggang 17.
Hanggang 7 lang tayo. 9:1 hanggang 7. Tingnan nyo yung gusto ng ating Ama na mangyari sa tao. Basahin na natin. O, naisip nyo na. Genesis 9:1 hanggang 7. Ayan, basahin na natin. At binasbasa ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at inyong kalatan ang lupa. Okay. Dahil sila palang mga tao noon, mga kapatid. Yan ay utos. Ha? Excuse me po. Kamu na, mga kapatid. Nakikialam na naman si Juan. Kahanan kasi ng Diablo itong sanglibutan, mga kapatid. Kaya kung saan nag-iipon-ipon yung mga anak ng ating Ama, ay nandun din yung Diablo nakikialam. Ayan, ay gustong pigilan yung pagsasalita ko dahil ito ay tunay, mga kapatid. Ha? Tandaan nyo, napakahalaga ito. Yan, basahin na ito. Ituloy natin. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapa sa bawat hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid. Lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit, ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo, ang dugo ng inyong mga buhay. Sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit, at sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang magbubo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. At kayo'y magpalaanakin at magpakarami, magsilago kayo ng sagana sa lupa at kayo'y magsidami riyan. Anong utos ng ating Ama, mga kapatid? Dun sa 1 at sa 7. Ha? Magpalaanakin, magpakarami at inyong kalatan ng lupa. Dun sa 1. At dito sa 7, mga kapatid, pakinggan niyong mabuti. Kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Magsilago kayo ng sagana sa lupa at kayo'y magpakadami riyan. Magpakadami. Diba? Ang utos. Ngayon, pansinin natin, mga kapatid. Tinutupad ba ito ng mga bansa? Yung magpakarami. Nalaman ba ito ng bawat bansa ang utos na ito ng ating Ama na magpakarami? Ayan. Ang ating nababalitaan at ating nasasaksihan, mga kapatid, ay pagkukontrol. Pag kinontrol mo ang pagdami ng tao, ibig sabihin, kinukontrol mo ang utos ng ating Ama na magpakarami kayo. Malinaw, kapatid, kinakalaban mo ang ating Ama sa bagay na ito. Kung ikaw ay isa sa nagpapatupad ng pagkontrol ng pagdami ng tao, kinakalaban mo ang Ama, kapatid.
Dahil sinuway mo ang utos na magpakarami. Lahat ng sumusuway sa utos ng ating Ama, kalaban niya. Naniniwala ba kayo mga kapatid sa bagay na ito? Siya nawa. Dahil walang iba na sumusuway sa utos ng ating Ama, kundi yung kalaban niya. Utos magpakarami. Ngayon, ang daming mga pinaggagawa. Mayroon yung mga pels, mayroon yung buntis na nga, pinapatanggal pa. At yung iba na nakakalusot, nabubuo, nanganak. Ngayon yung iba, tinatapon yung bata kahit buhay pa sa basurahan. Diba? At yung iba sinasadyang patayin talaga kahit buhay pa na naipapanganak. Yan. Marami tayong napapanood na mga ganyan, mga kapatid, mga ganyang gawain. Sinasadya talagang alisin kung buntis na, sinasadyang patayin kung ito naman ay maipanganak na yung mga bata. Mga paslit, mga, sabi sa Ilocano, maladaga. Diba? Marami, ilang balita na yung napanood natin sa TV ng mga bata na buhay pa, tinatapon na sa basurahan. Yung pusod nga, hindi pa napuputol na sa basurahan. Di ba? Hindi na bago sa ating pangdinig yan, mga kapatid. Dahil halos taon-taon, may nangyayaring ganyan. Mga pinagtatatapon ng mga bata. Na ilabag sa ipinag-uutos ng ating Ama ayon sa ating nabasa. Ayon sa ating binasa na isinulat ng ating Ama, na ipinasulat nga ito kay Moises. Yeah? Isinulat ito ni Moises. Ito yung mga ginawa ni Juan. O, tingnan nyo yung doon sa paunang salita, ang unang aklat ni Moises na karaniwang pinangangan lang. So, sinulat ni Moises ito. Genesis, tinapakarami mga kapatid. Kaya nga may susuguin na propeta na kagaya ni Moises mga kapatid. Kaya yung bakas ni Moises, iyon yung tinatapakan ko mga kapatid. Siya nawa. Lahat ng bakas ni Moises, yan ay sinusubaybayan ko. Doon din ako lumalakad. Dahil ako ang sinugo na propeta na kagaya ni Moises mga kapatid. Nasa panahon nga ngayon, napakahirap paniwalaan. Dahil ito ngayon, malalaman nyo dito sa mensaheng ito ngayon. Ngayon, bakit ginagawa ng bawat bansa ang pagkontrol sa pagdami ng tao? Sa kabila ng alam nila na ito'y utos ng ating Ama. Ayan, yun ang tanong, bakit kinukontrol? Alam nyo ang isang dahilan mga kapatid na ating nalaman bakit ginagawa ng tao ang magsipagkontrol. Ang dahilan, ang kahirapan. Di ba? Tama po, umali. Tama. Iyon ang dahilan. Kahirapan. Ngayon, pag marami daw yung anak mo, maghihirap ka. At hindi mo mapapag-aral. Problema pa ba natin yun? Ay yung utos ng Ama ang dapat nating sundin na magpakarami. Sabi ng ating Ama, yung mga ibon nga na hindi nagtatanim, na hindi nagbubukid, pinapakain niya sa araw-araw. Tayo pa kayang tao na higit tayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Dumami man tayo ng napakarami dahil yun ay utos niya, yun ay sa Ama ng kaalaman yon. Parang masagwang sabihin na hindi na natin problema. Dahil yun yung utos sa atin eh. Magpakarami kayo, ang Ama nang bahala doon. Dahil yun yung tinakda niya na mangyayari. Pero hindi pa rin napigilan, di ba? Lumulusot, napakarami ng tao na naman ngayon. Mayroon talagang nagpapakarami. Ngayon mga kapatid,
yung talagang sinasadya na sila papakarami, mapalad yung mga ganun mga kapatid. Bakit ko nasabing mapalad? Dahil ang kahirapan nga ang dinadahilan ng mga bansa o may mga katungkulan para pigilin ang pagdami. Na yun ay malinaw na pagkontra sa utos ng ating Ama. Ngayon, kanino ibinigay ang pangako ng ating Ama? Sa mayaman ba o sa mahirap? Sa mahirap. Okay, tanyo mga kapatid. Yung palang kaligtasan at para ikaw ay makarating sa kaharian ng langit, ay kailangan ikaw ay mahirap. Kailangan ikaw ay dukha, mga kapatid. Kaya, sino man ang nakikinig dito sa programang ito, mga kapatid, na kumukontrol sa pagdami ng tao, matakot ka sa Ama. Dahil pag kinontrol mo ang pagdami ng tao, dahil ikaw may kakayanan, dahil mayaman ka, may tungkulin ka, malinaw mga kapatid, kinakalaban mo ang Ama. At kung ikaw ay isang pinuno na nakakakontrol ng mga gawain sa iba't ibang sulok ng lupa, kailanman yung lugar na kinaroroonan mo, hindi yan makakatanggap ng kapayapaan at katiwasayan, mga kapatid. Hanggat kinakalaban mo ang utos ng Ama, walang makakarating na kapayapaan at katiwasayan sa lugar mo. Ikaw na nagpapatupad ng mga pagsalungat sa utos ng ating Ama. Anong sabi ng ating Ama? Inuulit ko, magpakarami kayo. Kaya kapatid, huwag mo kontrolin yun. Dahil utos yun ng ating Ama. Dahil sa kahirapan na sinasabi yun, naghihirap ang mga tao dahil sa dami. Ngayon, ang kaligtasan mga kapatid ay nasa mga dukha at mahihirap. Kaya sinasabi ko, hindi na natin problema yon na kung tayo ay dumami. Yan ay ang Ama ang nakakaalam yan. Dumami man tayo ng dumami. Ang importante, walang susuway sa utos. Wala tayong karapatang sumuway sa utos ng ating Ama dahil tayo linikha lang niya, mga kapatid. Nilikha lang tayo ng Ama, hindi tayo dapat sumuway sa kanyang utos. Nasaan ang mukha natin niya harap sa ating Ama? Ay linikha niya tayo. Siya may-ari ng ating katawan, siya may-ari ng ating buhay. Lahat ng kinakain natin sa araw-araw mula sa Kanya. Tapos, sa kabila ng mga bagay na tinatanggap mo ganon, susuwayin mo pa siya. Sasalungatin mo pa ang kanyang mga utos. Ngayon, suriin mo sa iyong sarili kung anong klase kang linikha ng Ama. Yun yung tinatawag na mga walang utang na loob. Yeah. Wala ka ng utang na loob sa Ama pag ganon. Sumuway ka sa kanyang utos. Diba? Kaya pansinin natin, sa lahat ng sulok ng lupa, andun yung kaguluhan ngayon. Dahil wala nang tumutupad sa ipinag-uutos ng ating Ama. Lahat na lamang kumukontrol. Kinukontrol nila ang paglaganap ng utos ng ating Ama. Hindi sila naniniwala sa 10 utos. Diba? Ayun, ngayon sinasariwa ito dito at ito ay nagsimula ngayon dito sa piling bayan, Pilipinas, piling bansa, Pilipinas, mga kapatid. So, Pinoy po tayo. At unang-una na dapat matuto dito at makinig at gumanap ng mga utos na ito ay tayong mga Pilipino, mga kapatid. Ayan, balik tayo doon. Dahil nga sa kinukontrol ng mga may kapangyarihan ang pagdami ng tao dahil daw sa kahirapan. Nakadami may hirap. Pero tingnan nyo, mas mahaba ang buhay ng mahirap kaysa sa mayayaman. Diba?
O, punta kayo sa parties ng Mindanao, Visayas. May nagkakaedad yan, may 100 ang kinakain lang kamuting kahoy, kamuting bagin. Diba? Pambihira sila makatikim ng kanin. Pero malalakas yung katawan. Papunta ka sa syudad, yung mag-edad ng 80, kung anong paano yung kilos. Punta ka sa mga barangay, kung gaano yung kilos ng mga may edad na 80, 90, tingnan nyo kung ano yung kanilang ginagalaw, kinikilos. Pagtabihin mo, yung mga may kaya sa buhay, nag-edad na ng 80, 90. Mga 70 na yan. Kapag sabihin mo sila, yung mayaman at yung mahirap na parehas at edad, pag i-compare mo yung kanilang resistensya, mga kapatid, mas malakas yung dukha, mas malakas ang katawan ng dukha kaysa sa mayaman. Ang pinagkaiba lang nila, marami silang pera, marami silang i-apply sa katawan, mga pabango. Pero sa lakas ng katawan, mas malakas ang dukha, mga kapatid. Niwala ba kayo dyan, mga kapatid? Mas malakas ang dukha kaysa sa mahirap pag sa palakasan lang ng katawan. Isang ka nakakita ng budigirong milyonaryo. Isang ka nakakita na nagbubuhat ng sako-sakong mais na mga dikutsi, may mga singsing na iba't ibang karats. Ayun, yun ang isang sampol. Bakit yung mga dukha ay sabi nila inuumsi. Ang tawag pa doon? Ang tawag doon? Dinadaya. Winawalang kabuluhan yung mga mahihirap. Mga kapatid, makinig kayong mabuti. Napakahalaga nito. Kaya ayaw dumami, ayaw paramihin ng mga may katungkulan, ang tao, ang mga bata, dahil sa kahirapan. Pero yan ay malaking pagkakamali, mga kapatid. Dahil ang pinagkalooban ng ating Ama ng karapatan makapasok sa kaharian ng langit ay mga dukha, mahihirap, mga nasa kapanglawan. Alam niyo, yung dukha, mahirap, panglaw, kapanglawan. Yan, sa iisang tao nangyayari yan. Pag ikaw ay dukha, pag ikaw ay mahirap, nandun na rin sa'yo, kapanglawan. Nasa kapanglawan ka. Pero pakinggan natin mabuti ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, patungkol sa mga dukha. Yun, una nating basahin yung Mateo 11:5. Tingnan nyo, mga kapatid, bakit pinipigilan nyo yung pagdami? Dahil sa kahirapan? Pero tingnan nyo yung pangako sa kahirapan. Andito, basahin natin. Matthew 11:5. Marami ito. Tandaan nyo mabuti. Itong mga babasahin natin ito ay patotoo lamang at patunay na ang mahirap ang pinangakuan ng ating Ama. Wala sa mayaman. Tandaan nyo mabuti yan. Matthew 11:5. Kita nyo. Ito yung mga pauna natin babasahin. Matthew 11:5. Ang mga bulag ay nakakakita. Ang mga pilay ay nakakalakad. Ang mga kitungin ay nangalilinis. At ang mga bingi ay nakakarinig. At ang mga patay ay ibinabangon. At sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. Dito, sa mga dukha ipinapangaral. Yung dukha at mahirap, iisa, mga kapatid. Yung mabubuting balita ay nasa mga dukha. Ipinangangaral. Diba? Sa dukha, ibig sabihin hindi mayaman.
Mahirap. Dukha nga, di mahirap. O, punta naman tayo dun sa Lucas 4:18. Yan, abante pa tayo. Lucas 4:18. Yan, magmadali tayo Yan, halos ganun din ito mga kapatid. Halos ganun din. Basahin kagad natin. Lucas 4:18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahira niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Yan yun. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Yan yun. Yung mabuting balita ay sa dukha talaga. So, Lucas pa rin, 14:13. Yan. 14:13 ng Lucas. Lucas, Kapitulo 14, versikulo 13. Kita nyo. Ito yung mga salita na kailangan nating pangalagaan mga kapatid. Bigyan natin ng atensyon ito. Lucas 14:13. Datapwat kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha. Ang mga pingkaw at ang mga pilay, ang mga bulag. Kung maghahanda ka mga kapatid. Kung handaan, kailangan na yung tatawagin mo yung mga binabanggit dito. Mga dukha, yun yung mga mahihirap. Yung mga pingkaw. Ibig sabihin yung pingkaw, yung mga may kapansanan sa sa Ilocano yung singkol. Yung mga sakang. Diba? Yun yung mga nahihirapan eh. Yung mga hirap sa pamumuhay, yung pilay, o yung bulag. Diba? Kung maghahanda ka, ganun daw ang ating tawagin dahil yung mga yun ay walang kakayanan. Dahil yun kasi pag pinakain mo yung mga ganun, ay sabi ng ating Ama, ang nagbibigay sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Siya nawa. Pag nagpautang sa Panginoon, pag nagbayad sa iyo ang Panginoon, ay doble-doble, triple-triple pa mga kapatid. Kaya pahalagahan natin yung dukha. Huwag nating pigilin yung kanilang pagdami dahil sila ay mahal ng ating Ama, yung mga dukha mga kapatid. Kita nyo, ang sinabi naman ng ating Panginoon sa mga mayayaman, ay ito, ando sa Santiago 25 hanggang 6. Yung mayaman at dukha pa rin ito mga kapatid. Santiago saan ka na? Santiago Ayun. Santiago 2:5 hanggang 6 mga kapatid. Hanggang 7. Yan. Kita nyo. Ito yung patunay mga kapatid. Santiago. Yan. Huwag nyong pigilin yung pagdami. Huwag kayong magbibigay ng kung anong kadahilanan ng pagkontrol sa utos ng ating Ama. Dahil sa kahirapan. Hindi natin problema yung kahirapan. Yan ay kaloob ng ating Ama. Kung mahirap man tayo o mayaman,
Yan ay kaloob ng ating Ama, pero huwag mong kontrolin yung pagdami ng tao dahil utos yan ng ating Ama. Huwag mong idahilan ng kahirapan dahil kaloob ng ating Ama ang kahirapan at ang kayamanan. Pakinggan ninyong mabuti ito. Santiago 2:5 hanggang 7. Dinggin ninyo mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi baga kayo'y pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinawag? Kita niyo mga kapatid, marangal na pangalan pala yung ikaw ay tawaging dukha. Yan yun mga kapatid. Ay ngayon, pag ikaw ay dukha, ay sabi ng mga tao, niya lang, may tibiyag na data nga tao. Ano lang naman ang buhay ng taong niya? Di ba? Kaya sabi ko nga kaninang pasimula pa lang tayo na talakay sa usapang ito, ay ang gusto ng Ama ayaw ng mga tao. Sinabi natin yan sa intro ng ating mensahe. Dahil ito yung isang malinaw. Ang marangal na pangalan ay ang dukha, mga kapatid. Ulitin ko pa sana, pero mahahaba tayong mabuti sa oras, mga kapatid. Yan. Kaya na lang mismo ang bumasa, Santiago 2:5 hanggang 7. Unawain ninyong mabuti ito, mga kapatid. Na kaya kinokontrol ng mga bansa ang pagdami ng tao para wag maghirap. Para wag maghirap, di ba? Ngayon, sinasabi ko sa inyo, mali. Yung dukha doon, ibinato ng Ama ang pagpapala. Yan. Marangal na pangalan. At andun pa sa Matthew, balik tayo sa Matthew 19, 16, 21 hanggang 24. Yan. Matthew 19, 16 hanggang 21. 16, 21 hanggang 24. Kita nyo mga kapatid, ha? Mateo 19, 16, 21 hanggang 24. Yan, simulan na natin. Pag-aralan ninyong mabuti itong ating babasahin. Makinig na mabuti. Concentrate ninyo ang inyong puso at isip sa pakikinig, mga kapatid. Simulan na natin. At narito, yan, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. At sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, ating Panginoong si Isa, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw,
huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito'y ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ng Panginoong si Isa, na si Jesus ang pangalan niya noon, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapat nang marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya isang may maraming pag-aari. Mayaman pala itong binata, mga kapatid. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid. Ito'y malinaw mga kapatid na patotoo na huwag ninyong kontrolin ang pagdami ng tao na ang idinadahilan lamang ninyo ay ang kahirapan dahil napakahirap pumasok sa kaharian ng langit ang taong may kayamanan. Siya nawa. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid, at sa susunod ating muling tatalakayin ito. Meron tayong part 2 nito mga kapatid. At ngayon mga kapatid ay buwan ng November at taong 2023 at araw ng Sabado at Pitsa 4 ng November. Yan. Tama ba? November? Siya nawa. Ayan, sa inyong lahat ng mga nakinig at walang sawang sumusubaybay mga kapatid. Unang-una kay Rodessa Pastor Litana, kay Laina Pastor Litana, kay Gimaris Kakatyan, kay Florida Pastor Helinman at ang kanyang pamilya. Sa inyong lahat mga kapatid, ang biyaya, awa, kapayapaan na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Yan mga kapatid. At yan, dapat nating pakinggan pa ang mga magpapatotoo dahil yan ay nakasulat mga kapatid sa anumang bagay na ating ginagawa o ating pinag-uukulan ng panahon ay kailangan ay mayroong tatayong saksi dahil sa patotoo ng 2 o 3 saksi sa mga kautusan ni Moises ay ang tawag doon papatayin ang mga hindi susunod mga kapatid. Pupuksaing lubos. Ayun ay ating mababasa dun sa Hebreo 10:28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang pag-awa. Kaya may patutoo dito mga kapatid. At pag hindi ninyo pinahalagahan, ang sabi ng ating Panginoong si Isa dito ay ang hindi magpahalaga sa patutoo, yung 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Yun ay sa mga kautusan ni Moises na inyong naririnig dito mga kapatid. Ha?
At yan, para sa inyong lahat, kailangan ay kayo ay magpahalaga. Dahil kailangan ito'y pahalagahan para ang buhay na pangako ng ating Ama ay ating makamtan upang tayo ay huwag mamatay ng walang awa. Yan mga kapatid, pahalagahan natin, huwag pahalagahan. Ha? Para sa inyo mga kapatid. Yan, hanggang sa muli ng ating pagkikita-kita sa ganito ring oras at araw mga kapatid. Sa muli mga kapatid. Last natin ang ating sabay-sabay tayo magpapatuto. Kami po ay nagpapatuto at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw, na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.